Boy Tapang, umamin na di umano sa paghiwalay nila ni Cherry White. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Nagsalita na si Boy Tapang kaugnay sa dahilan ng hiwalayan nila ni Cherry White sa isang live video kung saan naglabas ng maanghang na salita si Boy Tapang at sinabing binugbog daw umano siya ni Cherry White. Umabot pa raw sa puntong pinagbabantaan nito ang kanyang buhay gamit ang patalim. Aniya pa, may mga patunay siya at handa siyang harapin daw ang dating karelasyon kahit umabot sila kay Senator Tolfo. Sinabi niya rin na siya mismo ang nakipaghiwalay kay Cherry White. Matatandaang inalma ni Boy Tapang ang mga naging pahayag ni MJ sa kanyang partner na si Cherry White. Ani Boy Tapang, noong una daw ay nag-message si MJ sa kanila na gagawa daw siya ng content na pang-hype lang. Boy Tapang, matatandaang si Boy Tapang ay isang content creator na nakilala sa kanyang vlogs kung saan kadalasan ay nagmumukbang siya ng mga prutas at iba pang pagkain sa kanilang lugar at kakaibang content kung saan ay wala siyang inaatasan. Kasalukuyan ay mayroon na siyang mahigit 2 milyong subscribers sa YouTube at mahigit 2 milyon din sa Facebook. Matatandaang minsan nang na-feature ang kakaibang love story ni Boy Tapang at LJ sa Kapuso Mo Jessica Soho kung saan humakot ito ng 10 million views sa loob lamang ng isang araw. Marami ang napapasa na all sa kanilang pag-iibigan, lalo na ang mga kalalakihan, at nabigyan sila ng pag-asang makahanap ng tulad ni LJ. Ani pa, I gave my all. Sa naunang ulat ng kami na ibahagi ang tungkol sa kontrobersyang kinasasangkutan ni Boy Tapang at umano'y girlfriend nitong si LJ Satterfeld dahil sa pasaringan umano daw ng dalawa online. Matatandaan minsan na silang na-feature sa KMJS at nagpapakilig sa marami dahil sa kanilang kakaibang love story. At sa kabilang banda naman, inihayag ni Boy Tapang ang tunay na katayuan ng kanyang relasyon kay Cherry White. Inamin nito na scripted lang ang kanilang nilalaman. Mabilis nakakuha ng atensyon ng netizens ang chemistry ni Cherry White at Boy Tapang dahil sa kanilang mapaglarong kalukuhan at mga romantic gestures na ipinapakita nila sa isa't isa. Kinumpirma pa nila sa publiko ang kanilang pagmamahal sa isa't isa na nakadagdag sa pang-akit ng kanilang relasyon. Kasama sa kanilang tahasang mga video ang pagpapakita ng pagmamahal ng mag-asawa at ang mga nakikitang marka ng halik ni Boy Tapang. Ibinahagi pa nila ang kanilang prenup shoot sa kanilang mga social media account. Kaya naman, marami ang nagulat nang biglang ipinahayag ni Boy Tapang ang kanilang breakup. Gayunpaman, ipinahiwatig ni Ronnie Suan, kilala rin bilang Boy Tapang, ang haka-haka na scripted ang lahat. Discussions arose after Cherry posted on her social media account with a caption, "May nag-forward lang sa akin, ha ha ha. Huwag kayo magsitahol ha. Nananahimik bunganga ko. Huwag niyo ko hamunin. Nag-sorry ka sa akin public. Huwag mo nagalitin ang natutulog kong dragon." Ibinahagi rin ni Cherry ang mga screenshots ng mga komentong di umano ni Boy Tapang sa isang post ng Facebook user na si JV Bilocora Antique. The caption read, "Paro ni Suan, ba't kasama ka dito? Nagkajuwa ka ba kayo?" Suan's response seemed to deny any romantic involvement, stating, "Di ko nga alam nagkajuwa pala kami niyan. Kala ko content lang." Halatang nadismaya si Cherry White sa komento ni Boy Tapang. Hindi napigilan ang kanyang emosyon, tumugon siya ng diretso sa kanyang post na ipinahayag ang kanyang pagnanais na i-tune niya ang pang-iistorbo sa kanya. In other post, Boy Tapang alig ex-girlfriend speak out, 3 years kami, tapos pinagpalit ako. Ang mga gumamit ng social media ay nagpahayag ng kanilang mga reaksyon sa post. Dahil sa chismis, marami ang nagtatanong sa pagiging totoong relasyon ni Cherry at Boy Tapang. Habang sa kabilang video naman ay nakakaaliw ang mga manonood. Ang pagpapahayag na maaaring lahat ng ito ay scripted
ay nagdulot ng kaguluhan sa kanilang mga tagasunod. Oras lang ang magsasabi kung ang kanilang on-screen chemistry ay tunay o produkto lang ng unscripted content. At sa kabilang balita naman, Coco may nakitang premonition sa taping bago pumanaw si Jacqueline Jose, Ivana Alawi, Coco Martin at Jacqueline Jose. May mga premonition o paramdam na si Jacqueline Jose kay Coco Martin bago pa man ito sumakabilang buhay nitong nagdaang Sabado, March 2. Nagbahagi ng teleserye tungkol sa mga huling sandali na nakasama niya si Jacqueline sa taping ng kanilang teleserye sa ABS-CBN, ang FPJ's Batang Quiapo. Si Coco ang unang celebrity na agad nagtungo sa bahay ng yumaong veteran actress, kasama ang isa pa nilang co-star sa Batang Quiapo na si Cherry Pie Picachi nang matanggap ang malungkot na balita. Ayon sa kapamilya star, ang kapatid ni Jacqueline na si Veronica Jones ang tumawag sa kanya para ipaalam ang nangyari sa veteranang aktres. Hanggang ngayon daw ay wasak na wasak ang kanyang puso sa biglaang pagkawala ng nanay-nanayan niya sa showbiz. Kahit daw sa set ng Batang Quiapo ay ramdam na ramdam ang kalungkutan at pagluluksa sa pagkamatay ni Jacqueline na gumaganap bilang si Dolores Espinas. Nagbahagi si Coco ng kanyang mensahe para sa mga nasa burol ni Jacqueline kagabi sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta, Quezon City. At dito nga niya na ikwento ang mga panghitain at premonition sa pagkamatay ni Jacqueline. Sa ulat ng ABS-CBN, inalala ni Coco ang isang eksenang kinuna nila kamakailan sa Batang Quiapo, kung saan kinailangan ng magpaalam ni Jacqueline bilang si Dolores sa karakter ni Ivana Alawi. Aniya, grabe raw ang pinakitang pag-iyak ni Jacqueline sa naturang eksena na akala mo talaga'y magpapaalam na sa kanyang tunay na anak. Kasunod nito, sinabihan ni Coco ang veteranang aktres na kung pwedeng ulitin nila ang scene, kailangan daw niyang kontrolin ang sobrang pagluha. Nag-explain naman si Jacqueline kay Coco, kasi parang isa-isa nang nawawala yung mga karakter sa kulungan eh. Itong nakaraang araw ay palagi rin siyang niyayakap ni Jacqueline, kasabay ng pagsabi ng I love you. Samantala, ibinahagi rin ng kapamilya star ang pagtungo ng ilang cast member ng Batang Quiapo para makisaya sa taon ng Pambenga Festival. Samantala, ibinahagi rin ng kapamilya star ang pagtungo nila ng ilang cast members ng Batang Quiapo para makisaya sa taon ng Panagbenga Festival. Pagdating ko lang po ng Baguio, ikinento ko na siya kay Cherry Pie. Pai, alam mo bang pinagkukwentuhan namin si Mami Jane, si Ma'am Charito Soles, sina FPJ. Tapos yung gabi after ng show sa Baguio, siya pa rin yung pinagkukwentuhan namin. Yun pala, hindi namin alam, may nangyari na pala, aniya pa. Pagpapatuloy pa ng aktor, tatanggap niya ang balitang pumanaw na si Jacqueline last Sunday, March 3, bandang alas 6. Pumunta kami agad ni Cherry Pie sa bahay niya. 7 ng gabi nandun na kami sa labas. Syempre, nagulat talaga lahat kami. Hindi namin inaasahan na mangyayari to, sabi pa ni Coco. Nagpapasalamat din siya kay Jacqueline sa pagmamahal at pagpapahalaga nito sa kanya. Utang na loob ko lahat kay Mami Jane. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito sa ABS-CBN. Kung bakit lahat nangyari sa buhay ko. Siya ang kasama ko sa kauna-unahang indie movie ko na Masahista. Siya ang nag-convince sa akin na pumasok sa TV, sa ABS-CBN, lahat pa ng aktor. Sa isang bahagi ng kanyang eulogy sa ABS-CBN at Batang Quiapo Night sa burol ni Jacqueline, pumaharin ang luha ng maging emosyonal siya. Lalo na ang mabanggit niya ang pagiging nanay ng aktres sa mga anak na sina Andy at Gwen. Naiinggit ako